nagpapatunay na talagang malaki na. Malaki na yung pagbabago ng San Jose del Monte. And to be honest, kumbaga nandyan yung anak ko. Kumbaga isa rin yung anak ko sa... Kumbaga ako dati madalas na nagsisimba sa Our Lady of Lourdes Grotto. Kasi hindi ako nabiyayaan ng lalaking anak. Pero doon kami umiling. At nagkatotoo, nandiyan yung anak ko. Pasensya na talagang, kasi naging teary eyes, kasi talagang ramdam ko kung yung pagsimula ng San Jose del Monte, yung istorya. Kaya sana mga anak, kumbaga hindi lang ito para bigyan kayo ng information. Diba? Sana kayo rin yung magiging daan para ipakilala natin kung saan nagmula ang San Jose del Monte. So again, maraming salamat at patuloy natin suportahan ang City Tourism. And especially it's a great... Salamat po. Thank you po, Doc Leilani Cusack. And na-share ni Doc Cusack yung story na yon about the grotto. Alright, okay. So alam ko medyo, roller coaster of emotion. May nakakaiyak, may nakaka-tense, may nakakaawa. Alam ko naramdaman niyo lahat yon throughout the film. And it's been the third day na, no? Third day na nating pinapalabas ito. At hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin yung feels nung day one. Ayan. Kaya ngayon naman po tawagin natin dito sa harapan yung ating mga bisitang directors. Una, mula po sa Marcha, ang hinaing at pag-asa ng Sapang Palay, Direk John Field, Chris Jim Nunez. At syempre, mula po sa pelikulang Ang Muog ng Kabayanihan, Major Feliciano Abansenya Sr., ang magiting na bayaning Saliseño, Direk Dan Matthew Bicol. Alright, okay. Sige. Sa mga hindi po nakabasa sa aming post, nais kong banggitin yung ating mga awards. Sige, habang pwesto ka lang doon sa may bandang gitna, Miss Mabel. Alright, okay. Batiin ko lang ang ating mga nagsipagwagi sa ating film festival this year. Best Supporting Actress mula po sa Dayo, Angel Artigo. Nandito ba siya? Ating Best Supporting Actress. Best Supporting Actor, Christian Carl Agbulos of Alamat ng Saga. Grabe. Best Actress, Alexandra Isabel Matabalan mula sa Dayo. At syempre ating Best Actor mula din sa Dayo, ang gumanap bilang Major Feliciano, Ferdinand Daguma Jr. Our Social Media Award winner, Humes Club ng ano school to? Colegio de San Gabriel Arcangel. Yan. Colegio de San Jose del Monte. Tama ba? Ginugulo ko nito ni Direk Mabi. Humes Club. Nasaan yung Humes Club? Ayan. Basta yung Humes Club. Direk Mabi, gulo-gulo mo. Dililito mo ako, Direk. Alright, of course, syempre, palakpakan din natin ang Best in Research, Dayo. Napahusay. Best in Creative Story, Nexter Entertainment. Best Sound Design, Dayo. Congratulations. Best in Production Design, Nexter Entertainment. Siyempre, kapiling natin ngayon dito sa gitna ang ating Best Director. Nanalo din ng Best in Cinematography. At ang ating Best Film for this year, Dayo Production. And of course, Direk Mabi Bicol, or Dan Matthew Bicol. Ayan. Alright, okay. So, syempre magkakaroon po tayo ng konting talkback kung tawagin. You can share feedbacks or if you have questions sa ating mga directors na kasama dito, pwede po kayong magtanong. If you have questions, baka meron pa tayong representatives from other production team na nandito na hindi namin natawag. You can join us dito sa harapan. Okay, so this is just for educational purposes. Baka po meron kayong mga katanungan sa ating mga directors na kasama. Meron ba? Taas lang kamay, lalapitan kayo ni Miss Mabel.
Okay, sige. Habang nag-iisip kayo ng tanong sa ating mga directors, ako muna ang magtatanong sa kanila. What made you decide to join Lunsod Lunsad Docu-Saysayan 2024? Bakit niyo naisipang sumali this year? Direk, ikaw muna. Hello po. Ay, shy type. Magandang umaga. Sabi lang po nila. Sumali po kami dito sa Docu-Saysayan kasi last Docu-Saysayan is nakasali kami and actor po ako din. Siya yung director na. Tapos ngayon, as a filmmaker kasi pangarap po namin maging filmmaker. Parang gumawa rin po kami na sana ako naman yung susunod na gagawa ng isang documentary or isang film. So, nag-decide kami na sumali sa Docu-Saysayan kasama sila ang mga aking production ng Alamat ng Saga. Hello. Hello po. Good morning po. Ako po si Mavi. Ang director po ng Ang Muog ng Kabayanihan. Medyo pala siya napansan niya sa inyo ramang ngayon ng nila. Ayun. Para lang po sa kalaman ng lahat. This is the second year po na nagra-run yung Docu-Kasaysayan. So, yung first year ay last year din po, 2023. Ayun nga po, kasama po kami last year, yun, with our actor namin na si JC. There. Kaya yun, nung nalaman po namin na ngayong year ay meron ulit pangalawa with partnership ng DTI. Mas bongga, mas kaka-pressure, pero yun, nag-go po ulit kami. Ayan, thank you po. Thank you, Direk Maggie and Direk Chanville. By the way, from Marcha, naiyak ba kayo sa Marcha? Naramdaman niyo ba yung Marcha? Kasi isa yun sa mga nagpaiyak sa akin ng film eh. Kaya congratulations, Direk. And of course, Direk Mavi, our best director for this year. I just have to say, siya po ang champion last year, best documentary film. And still, siya pa din this year. Sasali ka pa ba next year? Alright, any other questions sa ating mula sa ating audience? Baka meron kayong katanungan? Lalo yung mga aspiring actors, aspiring filmmakers. Meron may question tayo from this side. Ayan, halika. Ako na lang. Mas mabel. Abot ko yung ko. Pangalan po at saang school? My name is Tanshin and from City College. Part po ng Alamat ng Saga. And ask ko lang po sa kanila na paano kayo napamahal sa pag-film? Wow! Paano kayo napamahal sa pag-film? Direct Mabi ko naman. Napamahal ako sa mag-film kasi wala nagmamahal sa akin. Tama! But, kahit hindi nila ako mahal ko siya. Charing, the joke lang. To share lang ng maikli. I was a talent ng ABS back when I was grade 6. Yun, extra ng ABS. Tatlong teleserye yun. Then, grade 6 pa ako nung pamilyar po kayo sa akin. Zuma, Anak ni Galema, Juan de la Cruz, May Isang Pangarap. Yun. Full teleserye, nandun po kami, kinukanta kami. Tapos, nung nag-senior high ako, nag-stop yun, ng grade 6 lang ako. Then, nung senior high na sa FCPC, I'm part of FCPC Baliktanaw as a dance series. Pero, ayoko kasi magbahag. Ang attitude, joke lang yun. Tapos meron, sa FCPC Baliktanaw, headed by, Direk Robert Ramirez, na siya na yung tourism head natin ngayon. Meron dun premiera, film siya, tapos lumipat po ako dun ng premiera. Tapos dun na siya, parang oo nga nag-ano pala ako ng time na yun. Parang dun siya ulit, nagising yung ko, pagka, ayun. Tapos tinuloy-tuloy ko na po siya as an independent chuchu. Yun po. Napasok po ako sa film, nag-film po ako nung high school, parang mga school projects lang po. And isa po sa akin na nag-inspire
na magpatuloy kasi nung pandemic po parang ayoko na talaga mag-film. And merong isang tao or isang content creator na nag-inspire sa akin mag-film kasi sobrang nagandahan ako sa kanya. And nung high school ako, kaya nag-film na ako nung high school dahil din sa kanya, si Emma Nimedes. And yung tao na yun, wala na siya ngayon. Pero sabi ko nung time na nawala siya, parang meron siyang binanggit sa vlog niya na parang kung sino yung parang nai-inspire niyo or napapasaya niya, sana magpatuloy. Sabi ko, simula nung time na nawala siya, sabi ko, hindi na ako mawawala sa film. Parang gusto ko na talagang ipagpatuloy dahil sa kanya. Nice one. Thank you. Direk Mabi, nakalimutan mo sabihin na sa Batang Quiapo ka din. Oh, nitong nakaraan nasa Batang Quiapo si Direk Mabi. Nagtitinda siya ng gulaman. Okay. Questions pa para sa ating directors? Baka meron kayong mga katanungan pa? Meron ba? Wala kayong tanong. Bakit ganoon kahapon ang daming tanong ng mga estudyante? Ayun, meron tayong question from that side, Miss Mabel. Kaya mo tumawid? Kaya di mo, Miss Mabel, tumawid. Ayan. Pangalan po at saka sa school po. Hello po, ako po si Jane from Alamat and from CCSJDM po ako and ako po yung writer and researcher po ng Alamat. So yung question ko po is paano nyo gagamitin yung docu-saysayan para sa inyong advocacy and how will you use this platform para para mas ma-address pa yung mga buhay na issue sa San Jose del Monte. Ayun. Para sa tourism office yung tanong ha. Sige, sinong unahin natin si Direk Mabi ulit? Direk Mabi. I believe, ang hirap naman ng tanong. Ano daw? Paano gagamitin as... Wala akong advocacy. Hindi. Ganito kasi siya. The main goal talaga namin, why we join here at Docu-Kasaysayan. Kasi, unang-una, nung sinabi ko na Docu-Kasaysayan, na uungkatin daw yung about sa history. So, as an San Joseño, na ako talaga, totoo, hindi po talaga ako maalam pa about sa history natin. Kaya, yun yung isa sa naging goal namin na, Alamin. join tayo para tayo magiging ng knowledge at the same time through our documentary, di ba? Ayun, I hope kayo na nakapanood po, ay may makuha. At sa tingin ko naman, kahit pa paano, may nalaman kayo about, mga documentaries na kahit ako, yun ngayon sa amin, yung, si Major Feliciano, ang tagal ko na dito, tas yun nga yun, kaya nilagay ko yung word na, sa likod ng mga rebultong ating dinadaan-daanan ay may kwentong kabayanihan na umukit sa ating kasaysayan. Kasi pinasok ko siya kasi sabi ko, lagi ko siyang dinadaan-daanan pero not knowing na yung history niya ng rebultong yun. Sino napapadaan sa San Jose? Sa may, City Hall. Di ba? Alam niyo ba yun? Charing, di ba? Ngayon ko lang rin siya, actually, habang nire-research namin siya, ngayon lang rin namin nalaman na ang bongga pala ng kwento nun behind that. Kaya, yun. Then, para lang rin sa kalaman ng lahat, malaki yung goal nitong documentaries kasi hindi lang siya para pagawin kami ng documentary, tas paglalaban-labanin, hindi lang yun. Maliban pa doon ay gagawin siyang learning material sa DepEd na para magamit sa, parang target, AP, Araling Panlipunan. Pwede nga rin po ito kasi may subject po kami sa kasaysayan ng Bulacan. Pwede rin po siya, di ba? Para kahit papano, through our documentaries, mas mamulat tayo kung anong meron sa atin. Yun po. Thank you.
Hello po, ako si John Phil, ang director ng Marcha. Di ko alam kung masasagot yung tanong mo. Pero ako kasi, pangarap ko kasi maging journalist or isang broadcaster na kaso hindi siya natupad yung first na dream ko. Pero sabi ko nga, through film, gusto ko parang mabigay yung parang kwento or tunay na kwento ng isang buhay ng isang tao or hindi lang buhay ng isang tao or kwento ng isang bagay. Ako ngayon, nung nalaman ko yung Marcha, nung na-research siya or napag-aralan or nakwento sa amin ng mga in-interview namin, sabi ko, wala naman palang mali. Wala naman palang mali sa pagboses. Wala naman palang mali sa pagrally or pagsisigaw natin sa kalsada. Maraming bagay na pwede tayong marami tayong bagay na maging example para marinig tayo ng pamahalaan or nung nasa taas. Kasi sabi nga nila, kung hindi tayo magsasalita, hindi tayo maririnig. Tapos kung hindi tayo, sino? Tsaka natutunan ko rin dito na yung kalsada pala natin na ating dinadaanan, tubig na ating iniinom, tapos mga paggamot at libreng paaral or libreng pag-aaral, ay bunga pala yun nung pagtindig o pakikibakan ng mga taga-Sapang Palay noong 1970s. Kaya para sa akin, ang mga nakibaka o mga nagmarcha nun, para silang bayani na nagbuhay ng isang San Jose del Monte. Okay, tara. Thank you. Ayun. Ayan, just to add up doon sa sinabi nila, para at least for the advocacy of the city. Actually, isa lang kasi sa mga goals, vision ng ating Philippines ay mas mapatatag ang CR na siya. Okay. Sabi ni Mayor, tayo ay progresibo.